Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang isinumpang talento ng martial arts. Sa simula ng kabanatang ito, ipinakita ang pagpapatuloy ng eksena kung saan tahimik na pinagmamasdan ni Jin ang mga sword marks na nakaukit sa pader ng bundok. Habang mas lalo niya itong sinusuri, tila may bagong enlightenment siyang unti-unting natatamo at nagsisimulang maunawaan ang tunay na diwan ng teknik na nakatago sa mga markang iyon. Samantala, patuloy namang ikinukwento ng Sword Immortal ang nakaraan. Ipinaliwanag niyang bata pa lamang siya nang dalhin siya ng Sword Ancestor sa Mount Jongnan Sect. Mula noon ay paulit-ulit niyang sinubukang pag-aralan ang teknik na iniwan sa pader. Ngunit sa kabila ng napakaraming taon ng pagsasanay, hindi niya ito kailanman lubusang naunawaan o naisagawa. Idinagdag pa ng Sword Immortal na inilagay nila ang lahat ng kanilang pag-asa kay Wei Jimihua, dahil siya ang kinikilalang pinakamalaking henyo ng Mount Jongnan Sect. Ayon sa kanya, likas na mabilis matuto si Wei Jimihua at halos anumang martial art technique ay agad nitong nauunawaan. Gayunpaman, kahit ilang taon na niya itong pinag-aaralan, hindi pa rin niya tuluyang nabibigyang kahulugan ang misteryosong teknik na iniwan ng Sword Ancestor. Makalipas ang ilang sandali, natapos ni Jin ang kanyang pagsusuri at dahan-dahan siyang humarap sa kanila. Agad siyang tinanong ng Sword Immortal kung may naunawaan ba siya mula sa mga sword marks. Sa halip na sumagot, tahimik na hinugot ni Jin ang kanyang espada. Nang makita iyon, biglang napaisip si Wei Jimihua. Naisip niya kung posible bang sa simpleng pagtingin lamang sa mga marka ng espada ay naunawaan na ni Jin ang teknik na ilang taon nilang hindi mabigyang kahulugan. Bagamat mahirap paniwalaan, iyon lamang ang paliwanag sa kilos ng binata. Habang dahan-dahang inilalabas ni Jin ang kanyang espada, nagsimulang umagos ang kanyang aura at unti-unti siyang naghanda na isagawa ang kanyang naunawaan. Ngunit bago pa niya tuluyang maisegawa ang teknik, biglang umalingaw ang malalakas na tunog ng mga kampana sa buong Mount Jongnan Sect. Agad na naputol ang atensyon ng lahat. Sabay-sabay silang napalingon sa direksyon ng pinanggagalingan ng tunog upang alamin kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal, sinabi ni Wei Jimihua na malamang ay sinalakay na ng Sword Torrent Sect ang Mount Jongnan Sect. Ayon sa kanya, ang pagtunog ng mga kampana ay malinaw na senyales ng isang emergency. Nagulat naman si Jin at napagtanto niyang malamang ay nakapasok na ang mga kalaban sa loob ng sect, kaya agad na ipinapatunog ang alarma. Pagkarinig nito, sinabi ng Sword Immortal na kailangan na niyang kumilos. Bago siya umalis, sinabi niyang panauhin ng Mount Jongnan Sect sina Jin at Wang Chang, kaya hiniling niyang manatili lamang sila sa lugar at huwag munang umalis. Kasabay nito, lumingon si Wei Jimihua kay Jin at hiniling na bantayan muna nito ang kanyang pamangkin habang wala sila. Nangako naman ang nakatatandang kapatid ni Jin na siya rin ang mag-aalaga rito hanggang sa kanilang pagbabalik. Pagkatapos noon, agad na umalis sina Wei Jimihua at ang Sword Immortal upang harapin ang biglaang pag-atake ng Sword Torrent Sect. Pagkaalis ng dalawa, napaisip si Jin. Ayon sa kanya, kung tunay ngang inaatake ang Mount Jongnan Sect, pakiramdam niya ay dapat din silang gumawa ng kahit ano upang makatulong. Ipinapakita lamang nito na kahit panauhin lamang siya, hindi niya kayang baliwalain ang sitwasyon ng mga taong tumanggap sa kanila ng maayos. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang nakatatandang kapatid na napakalawak ng Mount Jongnan Sect. Hindi nila alam kung saang bahagi nagsimula ang labanan o kung saan eksaktong nakapasok ang mga kalaban. Dahil dito, malabong matagpuan nila agad ang pinangyayarihan ng digmaan. Idinagdag pa niyang malamang ay naghati na rin ang direksyon sina Wei Jimihua at ang Sword Immortal upang mas mabilis nilang mahanap ang mga sumalakay. Kaya kahit gustuhin nilang tumulong, hindi magiging madali ang paghahanap sa tamang lugar. Sumang-ayon naman si Wang Chang. Sinabi niyang tila nagkataon lamang na pagdating nila ay saka naman naganap ang pag-atake, kaya pakiramdam niya ay nararapat lamang na gumawa rin sila ng paraan upang makatulong. Sang-ayon din si Jin at sinabi niyang hindi sila maaaring manatiling walang ginagawa habang nasa panganib ang buong sect. Hindi pa man sila nakakapagpasya, may ilang disipulo ng Mount Jongnan Sect na nakarinig sa kanilang usapan. Mahigpit silang nagsalita at sinabing dapat mag-ingat sina Jin at Wang Chang sa kanilang mga sinasabi. Ipinaalala nilang panauhin lamang sila sa Mount Jongnan Sect, at hindi nangangahulugang maaari na silang makialam sa laban.
Nilinaw nilang wala silang hinihinging tulong, kaya dapat ay manatili lamang ang dalawa bilang mga bisita at huwag mag-isip na makisali sa digmaan. Tahimik na napaisip si Jean at naramdaman niyang labis ang katigasan ng kanilang paninindigan. Mahinahon naman niyang ipinaliwanag na wala naman siyang intensiyong manginsulto. Hindi rin niya naiintindihan kung bakit tila ikinagalit ng mga disipulo ang kanyang sinabi. Dahil dito, ipinaliwanag ng isa sa mga disipulo ang isang mahalagang kaugalian sa mundo ng MERM. Ayon sa kanya, hindi nararapat na tumulong sa isang martial artist hanggat hindi ito humihingi ng tulong, sapagkat ang ganoong bagay ay may kinalaman sa kanilang dangal. Mas nanaisin pa raw nilang mamatay sa labanan kaysa mabuhay dahil sa awa o tulong ng iba. Hindi naman sumang-ayon si Wang Chang. Ipinaliwanag niyang halos lahat ng pangunahing martial masters ng Mount Jiongnan ay kasalukuyang nasa labanan. Dahil dito, naniniwala siyang mas makabubuting tanggapin ang anumang tulong na maaaring dumating, lalo na kung makatutulong iyon sa pagtatanggol ng kanilang sect. Isa itong praktikal na pananaw, ngunit malinaw na salungat sa tradisyon ng Mount Jiongnan. Lalong nagalit ang mga disipulo matapos marinig ang sinabi ni Wang Chang. Para sa kanila, tila minamaliit nito ang kakayahan ng kanilang sect na ipagtanggol ang sarili kahit wala ang kanilang mga masters. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, bigla silang nakarinig ng ingay mula sa di kalayuan. Sabay-sabay silang napalingon sa pinanggagalingan ng tunog. Mula sa gilid ng bundok, unti-unting lumitaw ang ilang mga mandirigma ng Sword Torrent Sect. Pagkakita pa lamang sa kanila, agad na naramdaman ni Jean ang napakalakas na aura na inilalabas ng mga ito. Napansin niyang mas mabigat ang presensya ng kanilang enerhiya kumpara sa karamihan ng mga disipulo ng Mount Jiongnan. Dahil dito, agad niyang naisip na hindi magiging madali ang susunod na labanan. Naghanda na rin ang magkabilang panig para sa isang sagupaan. Samantala, tahimik na naisip ni Wang Chang na tila mahihirapan ang mga batang disipulo ng Mount Jiongnan na pigilan ang mga kalaban dahil sa malaking agwat ng kanilang lakas. Hindi nagtagal, hamarang ang mga disipulo ng Mount Jiongnan sa daraanan ng Sword Torrent Sect upang pigilan ang paglapit ng mga ito. Sa kabilang panig, iniutos naman ng pinuno ng Sword Torrent Sect sa kanyang mga tauhan na sumugod kaagad. Malinaw niyang sinabi na ang kanilang pangunahing target ay si Hai, ang disipulo ng Sword Immortal. Ayon sa kanya, kung nais nilang putulin ang magiging kinabukasan ng Mount Jiongnan Sect, kailangan nilang patayin ang babaeng iyon at tuluyang putulin ang pamana ng Sword Immortal. Ipinapakita lamang nito na, pagkarinig nito, walang pag-aalinlangang hamarang ang mga disipulo ng Mount Jiongnan. Ipinahayag nilang handa silang ibuwis ang kanilang buhay upang maprotektahan ang disipulo ng Sword Immortal. Kasunod nito ay agad na sumiklab ang mabangis na labanan sa pagitan ng dalawang panig. Habang abala ang iba sa pakikipaglaban, ang pinuno ng Sword Torrent Sect ay dahan-daang nagpatuloy sa paglakad patungo sa kanyang tunay na target. Sa kanyang daraanan ay naroon sina Jean, Wang Chang, at ang nakatatandang kapatid ni Jean. Paglapit sa kanila, mapanuyang sinabi ng pinuno na maging ang Ruin Fortress Sect ay nagpadala na rin pala ng dalawang batang disipulo. Ipinagpalagay niyang dumating ang mga ito upang tulungan ang Mount Jiongnan Sect dahil alam na rin umano ng Ruin Fortress na unti-unti nang nalalamangan ng Sword Torrent Sect ang kanilang kalaban. Ngunit sa lahat ng sinabi ng pinuno ng Sword Torrent Sect, iisang bagay lamang ang tumatak sa isip ni Jean. Ang malinaw nitong layunin na patayin si Hai. Sa kanyang isipan, tahimik niyang ipinangako sa sarili na hindi niya hahayaang may sinumang manakit sa kanyang pamangkin. Kasunod nito, lumingon si Jean kay Wang Chang at tinanong kung handa ba itong tumulong sa kanya. Walang pag-aalinlangan namang sumang-ayon si Wang Chang. Sinabi nitong handa siyang lumaban sa tabi ni Jean anumang mangyari. Pagkatapos noon, agad na sumugod si Jean at hinarang ang pinuno ng Sword Torrent Sect. Hindi na nag-aksaya ng oras ang kalaban at agad siyang sinalakay. Bilang tugon, mabilis ding hinugot ni Jean ang kanyang espada at sinalubong ang pag-atake. Dahil sa bilis ng kanyang kilos, napalingon ang mga disipulo ng Mount Jiongnan at namangha sila sa ipinakita niyang lakas. Hindi nila inaasahang ganoon pala kalakas ang isang batang disipulo mula sa Ruin Fortress Sect. Habang nakikipaglaban si Jean sa pinuno ng kalaban, dalawa pang mandirigman ng Sword Torrent Sect ang sabay na sumugod upang salakayin siya. Ngunit bago pa man sila makalapit, mabilis na kumilos si Wang Chang.
Agad niyang hinarang ang isa sa dalawang kalaban upang hindi nito maagaw ang atensyon ni Jin. Sa isang mabilis at malinis na galaw ng espada, matagumpay niyang napatay ang unang kalaban. Makikita rito ang mahusay na pagtutulungan nilang dalawa, dahil alam ni Wang Chang kung kailan dapat suportahan si Jin nang hindi ito naaabala. Samantala, nanatiling nakatuon si Jin sa pakikipaglaban sa pinuno ng Sword Torrent Sect. Sa tamang pagkakataon, muli niyang ginamit ang evading swift step, ang movement technique na nabuo niya habang sinusubukan niyang iwasan ang pag-atake ni Master Jinma. Sa isang iglap, nakalusot siya sa depensa ng kanyang kalaban at lumitaw sa likuran nito. Bago pa man makapag-react ang pinuno, mabilis na naibaon ni Jin ang kanyang espada sa katawan nito. Dahil sa biglaang pag-ataking iyon, wala nang nagawa ang pinuno kundi ang mapatitig kay Jin sa matinding pagkagulat. Habang bumabagsak siya sa lupa, hindi siya makapaniwalang natalo siya ng isang batang mandirigma. Ilang sandali lamang ang lumipas ay tuluyan na siyang nawalan ng buhay. Pagkatapos nito, mabilis ding tinapos ni Wang Chang ang natitira pang dalawang kalaban. Sa loob lamang ng maikling panahon, tuluyan nilang nalinis ang buong grupo ng 5 mandirigma ng Sword Torrent Sect. Nasaksihan ito ng mga disipulo ng Mount Jiongnan at labis silang namangha. Inamin nilang nagkamali sila sa unang paghusga kina Jin at Wang Chang. Hindi nila inakalang kayang tapusin ng dalawa ang ganoong kalalakas na kalaban sa napakaikling oras. Dahil dito, magalang silang humingi ng paumanhin sa kanilang naging magaspang na pagtrato noong una. Nagpasalamat din sila dahil nailigtas ni Jin at Wang Chang ang buhay ni Hai, ang disipulo ng Sword Immortal. Para sa kanila, napakalaking utang na loob ang ginawa ng dalawang panauhin para sa Mount Jiongnan Sect. Hindi nagtagal, dumating din sina Master Zhong at Wei Ji sa lugar. Pagkakita nila sa mga bangkay ng mga mandirigma ng Sword Torrent Sect, agad nilang naunawaan ang nangyari. Taos-puso silang nagpasalamat kina Jin at Wang Chang. Ayon sa kanila, napakalaking tulong ang naibigay ng dalawa sa Mount Jiongnan Sect, at hindi nila alam kung paano nila mababayaran ang kabutihang iyon. Ngunit mapagpakumbabang sumagot si Jin. Ipinaliwanag niyang wala siyang ginawang kabayanihan. Ang tanging layunin lamang niya ay protektahan ang sarili niyang pamilya. Para sa kanya, iniligtas lamang niya ang kanyang pamangkin, kaya hindi niya itinuring na utang na loob ang kanyang ginawa. Ngunit ipinaliwanag ni Master Zhong na iba ang kanyang pananaw. Sinabi niyang dahil ang pamangkin ni Jin ay isa sa kanyang mga disipulo at nakatakdang maging susunod na Sword Immortal, ang pagliligtas dito ay katumbas na rin ng pagliligtas sa kinabukasan ng Mount Jiongnan Sect. Dahil dito, naniniwala siyang may malaking utang na loob ang kanilang sect kay Jin at nangakong hindi nila ito malilimutan. Magalang namang sumagot si Jin at sinabi na malaya si Master Zhong na isipin ang bagay na iyon sa sarili nitong paraan. Pagkatapos nito, humingi siya ng pahintulot na manatili muna ng kaunti sa Mount Jiongnan upang makapagpatuloy ng kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag niyang habang pinagmamasdan niya ang teknik na Eclipse of the Nine Suns, tila may bago siyang naunawaan na maaaring makatulong sa sarili niyang martial arts. Agad na naging interesado si Master Zhong. Tinanong niya si Jin kung talagang may naunawaan ito tungkol sa teknik at kung kaya ba nitong ipakita ang kanyang natuklasan. Sumagot si Jin na bagamat hindi pa ganap ang kanyang pagkaunawa, naniniwala siyang may mahalaga siyang natutunan mula sa pag-aaral ng teknik. Naalala ni Master Zhong na bago tumunog ang alarma ay tila may ipapakita na sana si Jin. Kaya iniling niyang ipakita nito ang natuklasan. Kasabay nito, pinapaalis na sana niya ang ibang tao upang maging pribado ang pagpapakita. Ngunit pinigilan siya ni Jin. Sinabi niyang hindi na kailangang paalisan ang sinuman dahil wala siyang balak itago ang kanyang gagawin. Handa siyang ipakita ang lahat sa harap ng mga naruroon. Pagkatapos nito, hinugot niya ang kanyang espada at ipinaliwanag na habang sinusuri niya ang Eclipse of the Nine Suns, hindi niya direktang kinopya ang teknik. Sa halip, ginamit niya ang mga prinsipyong kanyang naunawaan upang pagbutihin ang sarili niyang martial art. Sa madaling salita, nagsilbi lamang itong inspirasyon upang makabuo siya ng panibagong direksyon para sa sarili niyang estilo. Kasunod nito, sinubukan niyang isagawa ang kanyang bagong teknik. Ngunit sa sandaling inilabas niya ang kanyang enerhiya, mabilis na naubos ang kanyang core energy. Dahil dito, hindi niya naituloy ang buong pagpapakita. Humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na kulang ang natitira niyang enerhiya matapos ang sunod-sunod na laban,
kaya hindi niya kayang tapusin ang buong teknik sa pagkakataong iyon. Pagkaraan nito, nilinaw rin ni Jean na wala siyang intensyong dalhin o angkinan ang Eclipse of the Nine Suns bilang sarili niyang teknik. Para sa kanya, isa itong mahalagang pamana ng Sword Ancestor para sa Mount Jongnan Sect, kaya nararapat lamang na ang tunay na tagapagmana ng sect ang ganap na makapagmana at makapagpakita nito. Gayunpaman, sinabi niyang ang mga prinsipyong kanyang natutunan mula rito ang naging susi upang makabuo siya ng panibagong ideya para sa sarili niyang martial arts. Narinig iyon ni Master Zhong at agad niya itong pinawi ng pag-aalala. Ipinaliwanag niyang ang iniwang pamana ng Sword Ancestor ay hindi nilikha upang ikubli sa mundo. Sa halip, naniniwala siyang ang tunay na layunin ng teknik ay maunawaan at maipagpatuloy ng sinumang may kakayahang magbigay buhay rito. Ipinapakita lamang nito na para kay Master Zhong, mas mahalaga ang pagpapatuloy ng tunay na diwa ng martial arts kaysa sa pagiging makasarili sa isang teknik. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Wei Ji na ipaliwanag ng mas detalyado ang teknik upang mas mapadali ang talakayan. Matapos itong mapakinggan, sinabi ni Jin ang kanyang sariling pagsusuri. Ayon sa kanya, kahit pag-aralan pa ng kasalukuyang sect leader ang teknik, hindi nito maipapakita ang buong potensyal nito. Maaari man niya itong may sigawa, magiging mababa pa rin ang tunay na bisa nito. Ngunit naniniwala si Jin na si Wei Ji ang mas angkop na magmana ng teknik. Para sa kanya, kung maituturo rito ang tamang prinsipyo, mas malaki ang posibilidad na mailabas nito ang tunay na kapangyarihan ng Eclipse of the Nine Suns. Nagulat si Wei Ji sa sinabi ni Jin at nagtanong kung handa ba talaga siyang tulungan siyang maunawaan ang teknik. Ngumiti si Jin at sinabi niyang wala siyang nakikitang dahilan upang tumanggi. Ayon sa kanya, handa siyang ibahagi ang kanyang pagkaunawa at tulungan si Wei Ji na matutunan ang teknik hanggat makakaya niya. Pagkatapos ay idinagdag pa niya na hindi pa naman tapos ang kanyang pananatili at pagsasanay sa Mount Jongnan, kaya mayroon pa silang sapat na oras upang pag-aralan ito ng magkakasama. Pagkatapos nito, muling lumapit si Jin sa batong pader na may nakaukit na mga marka ng espada. Humarap siya rito, itinaas ang kanyang espada, at sinabi kay Wei Ji na pagmasdan ng mabuti ang kanyang gagawin. Ipinaliwanag niyang ang ipapakita niya ay hindi ang orihinal na teknik ng Mount Jongnan Sect, kundi ang sarili niyang teknik na nabuo mula sa kanyang pagkaunawa sa mga prinsipyong nasa likod ng Eclipse of the Nine Suns. Naniniwala siyang kahit hindi ito eksaktong kapareho ng orihinal, may mahahalagang konseptong maaaring matutunan si Wei Ji mula rito. Kasunod nito, sinimulan niyang isagawa ang kanyang sariling sword art. Sa sandaling makita ito ni Master Zhong, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Unti-unti siyang napaluha habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Jin. Ayon kay Master Zhong, ang teknik na ipinapakita ni Jin ay halos kapareho ng teknik na minsan na niyang nasaksihan noong bata pa siya. Para bang muling nabuhay sa kanyang harapan ang Sword Ancestor at personal na ipinapakita ang parehong sword art. Ang sandaling iyon ay naging napakahalaga para sa kanya, dahil matagal na niyang hinahangad na muling makita ang tunay na diwa ng nawalang teknik. Matapos ang pagpapakita, tinanong ni Master Zhong kung ano ang balak ay pangila ni Jin sa bago nitong teknik. Ipinaliwanag ni Jin na napagpasyahan niyang tawagin ito na Radiant Sword Art. Ayon sa kanya, napakaganda ng teknik at ang daloy ng enerhiya nito ay tila nagliliwanag, kaya iyon ang pinakanararapat na pangalan. Sumang-ayon naman si Wang Chang. Sinabi niyang habang pinagmamasdan niya ang teknik, tila naglalabas ito ng maningning na enerhiya na kahalintulad ng liwanag ng araw. Para sa kanya, akmang-akma ang pangalang Radiant Sword Art. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa loob ng gusali. Makikitang tahimik na nakaupo si Jin habang nagpapahinga. Kasama niya si Wang Chang, na kasalukuyang umiinom ng tsaa. Habang nagmumuni-muni, naisip ni Jin na napakarami niyang natamo sa pagbisita sa Mount Jongnan. Bukod sa muling pagkikita at pagligtas sa kanyang pamangkin, nakabuo pa siya ng isang bagong sword art na siya mismo ang lumikha. Ang mga pangyayaring ito ay lalo pang nagpapatunay na bawat paglalakbay niya ay nagdadala ng panibagong paglago sa kanyang martial arts. Samantala, masayang iniinom ni Wang Chang ang kanilang tsaa. Sinabi niyang, napakasarap ng golden tea, at nagbiro pa siyang kukuha siya ng maraming dahon nito bago sila umalis upang maipagtimpla rin niya ito pagbalik sa kanilang sect.
Idinagdag pa niya na dahil kay Jin, napakaganda ng pagtanggap sa kanila ng Mount Jongnan sect. Habang pinagmamasdan siya, naalala ni Jin ang naging laban nila kanina. Napansin niyang noong labanan ay napakabilis ng kilos ni Wang Chang, kaya naisip niyang malamang ay may bago rin itong natutunan o may malaking pag-unlad din sa sarili nitong martial arts. Bagamat hindi ito tahasang ipinakita, ipinahihiwatig ng eksena na pareho silang patuloy na lumalakas sa bawat karanasang kanilang pinagdaraanan. Habang nagpapahinga sila, may kumatok sa pinto. Pagbukas nito, naroon si Wei Ji. Tinawag niya si Jin at tinanong kung maaari ba siyang makausap sandali. Sumagot naman si Jin na naroon siya. Ipinaalala ni Wei Ji ang nauna nitong sinabi tungkol sa pagtulong sa kanya, at tinanong kung seryoso ba talaga ito sa alok. Kinumpirma ni Jin na seryoso siya at handa siyang tumulong. Dahil dito, niyaya siya ni Wei Ji na lumabas upang mas mapag-usapan nila ng maayos ang tungkol sa teknik. Paglabas nila, tahimik silang naupo at nagsimulang mag-usap. Ikinwento ni Wei Ji na siya ang inihahanda ng Mount Jongnan sect upang maging isa sa mga pangunahing haligi ng kanilang organisasyon. Dahil dito, napakalaki ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat, kaya kailangan niyang maging mas malakas upang hindi mabaigo ang mga taong nagtitiwala sa kanya. Matapos siyang pakinggan, sinabi ni Jin na handa niya itong suportahan at nais niyang malaman kung ano pa ang maaari niyang maitulong. Napangiti si Wei Ji at sinabing malaking bagay na ang suporta nito. Ngunit sa kanyang isipan, nag-alinlangan siya. Alam niyang kung si Jin mismo ang magtuturo sa kanya, para na rin niyang kinilala itong isa sa kanyang mga guro. Gayunpaman, nanag ang kanyang handering maunawaan ang nawalang teknik kaysa sa sariling pag-aalinlangan. Sa huli, buong paggalang siyang nakiusap kay Jin. Hiniling niyang turuan siya kung paano muling mabubuhay ang Eclipse of the Nine Suns. Nangako rin siya na habang siya ay nabubuhay, hinding-hindi niya malilimutan ang kabutihang iyon. Tahimik munang nag-isip si Jin matapos marinig ang kanyang kahilingan. Pagkaraan ng ilang sandali, pumayag siya at ipinaliwanag na handa niya itong turuan. Idinagdag pa niyang hindi rin naman magtatagal ang prosesong iyon kung magiging maayos ang kanilang pagsasanay. Nagulat si Wei Ji sa mabilis na pagsang-ayon ni Jin at muli siyang nagtanong kung totoo ba ang sinabi nito. Bilang tugon, isinama siya ni Jin sa labas upang agad nilang simulan ang kanilang pagsasanay. Kahit gabi na, pareho silang nagtungo sa lugar kung saan naroon ang malaking marka ng espada na nakaukit sa gilid ng bundok. Mula pa lamang sa simula, malinaw ng seryoso si Jin sa pagtulong, bagay na nagpapakita ng kanyang pagiging bukas sa pagbabahagi ng kaalaman. Habang naglalakad sila, sinabi ni Jin na ang una niyang ituturo ay ang unang hakbang ng kanyang teknik. Nalito si Wei Ji sa sinabi niyang iyon at agad siyang nagtanong kung ang ibig ba nitong sabihin ay natutuhan na ni Jin ang lahat ng hakbang ng orihinal na teknik. Sa isip niya, halos imposibleng mangyari iyon dahil iisang beses lamang nitong nakita ang mga marka ng espada na nakaukit sa pader. Ngunit nilinaw ni Jin na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin. Ipinaliwanag niyang ang ituturo niya ay ang unang hakbang ng sarili niyang teknik na Radiant Sword Art. Ayon sa kanya, nabuo ang teknik na iyon matapos niyang maunawaan ang pinakapundasyon ng Eclipse of the Nine Suns. Bagamat magkaiba ang dalawang teknik, magkapareho ang kanilang pinagmulan at asensya. Naniniwala siyang kapag naunawaan ni Wei Ji ang pundasyong iyon, mas madali nitong mabubuhay ang orihinal na teknik ng kanilang sect. Ang paliwanag na ito ay nagpapakita na ang tunay na lakas ng isang martial artist ay hindi lamang nakasalalay sa pagkopya ng galaw, kundi sa pag-unawa sa pinakaugat ng isang martial art. Bagamat nakikinig si Wei Ji, aminado siyang nahihirapan pa rin siyang unawain ang paliwanag ni Jin. Napansin iyon ni Jin, kaya sinabi niyang marahil ay mas magiging madali kung ipapakita na lamang niya ito sa halip na puro paliwanag. Kasabay nito, dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang espada at sinabihan si Wei Ji na pagmasdan ng mabuti ang bawat galaw na kanyang gagawin. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa sumunod na araw. Makikitang magkasamang nag-uusap sina Master Zhong at Jin. Sinabi ni Master Zhong na matapos ang pagsasanay noong nakaraang gabi, tila naapektuhan ng husto si Wei Ji. Ayon sa kanya, kasalukuyan itong nahaharap sa tinatawag na inner demon. Nagtaka si Jin at inamin niyang hindi niya lubos na nauunawaan ang kahulugan nito. Ipinaliwanag ni Master Zhong na ang inner demon ay maaaring mabuo kapag ang isang tao ay nilamon ng inggit,
pagdududa, o sariling emosyon. Sa kaso ni Wei Ji, sinabi niyang matagal nitong pinaniwalaan na siya ang pinakadakilang henyo ng Mount Zhongnan sect at kaya niyang maunawaan ang anumang martial art. Ngunit nang makita niyang naunawaan ni Jin ang mga marka ng espada sa napakaikling panahon, nagsimulang mabasag ang paniniwalang iyon. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding pagkabigo at lihim na inggit sa sariling kakayahan ni Jin. Sa kasalukuyan, nakakulong lamang siya sa kanyang silid at hindi makapag-focus sa kahit anong bagay. Ipinapakita ng sitwasyong ito na kahit ang pinakamahuhusay na martial artist ay may sariling laban na kailangang pagtagumpayan sa kanilang kalooban. Idinagdag pa ni Master Zhong na hanggat hindi nalalampasan ni Wei Ji ang kanyang inner demon, hindi siya tunay na makakausad sa kanyang pagsasanay. Pagkarinig nito, sinabi ni Jin na hindi niya inaasahang mauuwi sa ganoon ang nangyari. Para sa kanya, walang dahilan upang mainggit si Wei Ji dahil naniniwala siyang mas mataas pa rin ang kakayahan nito kumpara sa kanya at marami pa siyang kailangang matutunan. Ngunit umiling si Master Zhong. Ipinaliwanag niyang iba ang paraan ng pagtingin ni Wei Ji kay Jin. Hindi nito nakikita si Jin bilang isang ordinaryong martial artist, kundi bilang isang taong may pambihirang talento at kakaibang kakayahang makaunawa ng mga teknik sa paraang bihirang makita sa MERM. Pagkatapos nito, same time na pinuri ni Master Zhong si Jin. Ayon sa kanya, bukod sa natatanging talento, mayroon ding mabuting puso si Jin. Hindi ito makasarili sa kanyang kaalaman at handa pa siyang tumulong sa iba nang walang hinihinging kapalit. Para kay Master Zhong, iyon ang isa sa mga katangiang higit na nagpapadakila sa isang tunay na martial artist. Nang marinig ang mga papuring iyon, nahihiyang ngumiti si Jin at magalang na nakiusap kay Master Zhong na huwag na siyang purihin pa dahil pakiramdam niya ay labis na siyang napapahiya. Dito nagtatapos ang episode 21. Sa susunod na kabanata, malalaman natin kung malalampasan nga ba ni Wei Ji ang kanyang inner demon at kung paano pa maaapektuhan ng bagong ugnayan nila ni Jin ang magiging kinabukasan ng Mount Zhongnan sect.